Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga ka-business, gusto ko lang pong magbigay ng konting reaksyon or sabihin natin, opinion ko po, batay dito sa nangyayari sa pagitan po ni Bong at saka ni ka-business. Actually, ang akin pong gusto lang bigyan ng reaksyon, gusto ko lang pong masagot o tulad ng sinabi ko kanina, ibigay yung opinion ko dito sa mga nababasa kong komento sa naging vlog ni ka-business nung ito ay pumunta sa bahay ni Bong para maglinis, no? Mag-general cleaning. Kasi sabihin natin, hindi ko masabi na natatawa. Parang nagtataka ako, bakit ganito yung kanilang mga komento. Kasi po katulad nung isa, sabi niya, akala ko ba ay may gininto ang puso yan si ka-business? Ano ba naman yan ka-business? Lalo kang, ang mga subscribers mo mag-aansab yan dahil sa ginawa mong pagbawi dyan sa bahay ni Bong. Kung totoo yan na ginagawa mo na yan para bawiin ang bahay ni Bong, ay nako, talagang maraming hindi magkakagusto ng ginawa mo na yan o gagawin mo na yan. Naglinis lang si ka-business kasama ang kaguwang sa bahay ni Bong. Bawi na agad. Kakarmahin na agad. Grabe naman po. Siyempre, kayo man po ang lumagay kay ka-business. Siyempre, may mga nagpapaabot na sa kanya ng mga, sabihin natin, impormasyon na ito nga si Bong ay umalis na nga ng bahay at nandun na nga, no, kay Clarissa. Natural, bilang may pagpapahalaga o may malasakit diyan sa bahay na yan, bibisitahin niya ni ka-business. Nakitang marumi. Diba? Kung nandyan nga si Bong na natitirhan ni Bong nakita naman natin ang itsura ng bahay diba? Ngayon pa kaya na hindi natitirhan. Kaya, pinalinis. Pagkatapos babawiin agad. Tapos may karma pang sinasabi. Tapos may sumbatan pang sinasabi na, ano ba naman si ka-business? Wala siyang karapatan na bawiin yung bahay ni Bong. Kasi although kahit na si ka-business ang nagpagawa niyan, milyon naman ang views na ibinigay ni Bong sa kanyang channel. Bakit magkano po ba ang kita kapag ka naka-million views sa, sabihin na natin, sa YouTube? Diba? Hindi po ba mauubos yung kinita na yun? Diba? Hindi niyo po ba nakita yung pagmamalasakit ni ka-business, yung hindi lang nagsasalita yan, pero yung mga gastos niyan, di ba, mula doon sa, sabihin natin, anong tawag doon, yung pagpapaayos, no, kay Bong, sa health niya, nung pinarehab niya si Bong, alam po natin na hindi basta-basta ang gastos diyan. Di po ba yung patuloy po na pagtangkili kay Bong, sabihin natin pagngangalaga kay Bong? Alam natin yan, lalo na nitong huli, alam natin na yung may mga diferensya si Bong Kaya yan, ang lagi niyang pinaalala kay Bong, di ba? O wag na lang po yung material na bagay, wag na lang po sa pinansyal. Yung pong pagmamalasakit. Yung pong kahit 10 oras ng gabi, hahanapin si Bong. Kasi bakit 10 oras ng gabi? Kasi baka doon lang nila matsyempohan kapag kagabi.
Kasi pagka-araw, hindi nila yan matsyempohan. Di ba? Hahanapin. Pagka sila'y aalis, mag-out of town, bago hindi sila makaalis na hindi muna nila pupuntahan si Bong para mapalagay ang loob ni ka-business kung nasaan si Bong, di ba? Hindi yung sila ay nagsasaya si Bong nandito, nasaan si Bong. Kasi nga, kapamilya na nga eh. Pamilya na nga ang turing ni ka-business kay Bong. Pagkatapos yung ganyan, magsusumbatan tayo dyan, magsusumbat nyo kay ka-business yang million views. Baka po akala ninyo, pagka naka-million views sa YouTube, million din po ang kita. Hindi po, ha? So, kahit kwentahin nyo yan, sumahin nyo po yan. And, isa pa po, bakit po sinasabi ng iba na anong napala mo, ka-business, ayan, ginawa mo kay Bong. Ano po ba ang ginawa niya kay Bong? Ang linaw-linaw po ng sinabi ni ka-business, no? Kahit na hindi po pa po kumpirmado na nagkabalikan si Bong at si Clarissa nung siya'y tinanong, anong sabi niya? Magiging masaya siya kung totoong nagkabalikan sina Bong at Clarissa. At lalo't higit siyang masaya kung uuwi nga sa July si Clarissa at sila'y magpapakasal. Kasi hindi po nagpapaka-plastic si ka-business yan. Kasi alam naman natin, di ba? Na hindi lang yung kapakanan sa health ni Bong, sa pangkabuhayan ni Bong ang pinagmamalasakitan niya. Pruweba yan, di ba? Yung nagpagawa siya ng ang tawag dito ng kulungan ng baboy kasi yun yung hinihiling ni Bong, di ba? Pero tingnan natin ano nangyari doon sa kulungan ng baboy, unti-unti na tawag dito nagigiba kasi yung mga bakal nawawala na. Pero ayan, sumusugal si ka-business. Kasi wala nga malamang gawin si naka-business para kung paano matutulungan si Bong, kung paano matitigil si Bong doon sa kanyang kinahiligan na nakapagpapasama sa kanya, hindi ba? Ultimo, yung sa puso, ginawa ni ka-business ang magagawa niya para mahanapan ng babaeng para kay Bong. At ito ngang babae na binalikan ni Bong si Clarissa nga, paano ba sila nagkakilala? Paano ba sila nagkalapit? Di ba may malaking bahagi din si ka-business? At bakit ginagawa ni ka-business yun? Dahil kasi nga gusto niya na malagay na sa tahimik si Bong. Di ba? Para mapirmi na si Bong. Ngayon yung nagsasabing, ano ka-business, iniwan ka na ni Bong, dinawalan ka. Ito lang po yung aking masasabi dyan. Sa paghihiwalay ni ka-business at ni Bong, kung totoo nga na hindi na babalik si Bong, no? Kasi nung naglinis nga si ka-business, no? Kumpirmado, wala na yung mga damit ni Bong doon. Wala na, dinala na. Mukhang, at saka batay doon sa mga nakakapanood or doon sa kapitbahay ni Bong doon, ano? Nakakausap si Bong. Tinatanong araw nila si Bong kung babalik pa doon. Ang sagot daw ni Bong ay baka hindi na. 'Di ba? So, ngayon, yung sinasabi ninyo na ano ka business, di nilayasan ka na ni Bong. No? Di nawalan ka ngayon ng malaking views. Opo, aminin natin, ng mga una talagang malakas po ang hatak ni Bong sa views. Pero ito mga huli, kung napapansin nyo, hindi na po ganun kalakas. Mahina na po at baka po nakakalimutan natin na isa rin po sa pinagbubuhatan kung bakit nababash si ka-business yung patuloy niyang pagtulong kay Bong. Marami po sa mga subscribers si ka-business ang naiirita na, nanghihinawa na sa patuloy na pagtulong ni ka-business kay Bong. At isa yun sa mga dahilan din kung bakit may mga bumibitaw na kay ka-business dahil kay Bong. Pero, pinakinggan po ba yun ni ka-business? Tinignan po ba yun ni ka-business? Hindi. Ano yung tinignan niya? Yung pagmamahal niya kay Bong.
na kahit napakaraming nambabash sa kanya, napakaraming tumutuliksa sa kanya, sinasabihan siyang ututo, sinasabihan siya ng kung ano-ano, na hindi mo mabitawan yan, kahit na niloloko ka na, kahit na kung ano-ano pa man sinasabi, kasi nagbibigay sa iyo yan ng views, pero pinakinggan niya ba? Kahit yung mga masasakit ang sinasabi sa kanya, hindi po. Kasi nga po, pamilya na ang turing niya kay Bong. Totoong nagmamalasakit siya kay Bong. Tapos ngayon sasabihin ninyo, parang kumbaga parang bata na parang gusto kulang na lang sabihin nyo, oh, Bella, ka-business, iniwan ka na ni Bong. Eh kung nalaman niyo po, no, yung kung totoo nga po na si Bong ay magpapakasal na, eh parang tinik, nabunutan ng tinik si ka-business. Kasi nga alam natin kung gaano kapasaway si Bong. Kung gaanong hindi makatulog si ka-business sa pag-aalala dyan. Kung papaano pati ang mga kagwangs ay, di ba, habol-habol kung saan-saan nagpupunta. At maligaya talaga. Totoo sa puso ni ka-business na maligaya siya kung talagang pag-uwi ni Clarissa sa July ay pakakasalan niya si Bong. Unang-una talagang magiging maligaya ang mga ka-business. Sinasabi ko na po yan sa inyo. Tapos balik po tayo doon sa sinasabi na ang nawalan ay si ka-business sa pag-alis ni Bong sa kanya. Si ka-business po ba talaga ang nawalan? Alam niyo po, mga ka-business, hindi pa lang po nakakabalik ang ka-business, no, sa pag-charity. Kasi nitong mga nagdaang araw po, may mga inasikaso po sila. Isa na nga po dyan, yung lupa, di ba? Yung 2 hektaryang lupa na napanood nyo naman po, di ba, na nabili niya doon sa Bulacan. At kung napapansin nyo po, medyo nagkasakit din po yung mag-asawa, Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya hindi pa rin po. Napapansin ninyo, no, may mga pagkakataon na ang mga nagbablog ay ang mga kagwangs. Pero, babalik at babalik po ang ka-business sa pag-charity. Anong ibig kong sabihin dito? Ano yung pinupunto ko rito? Sa pag-charity po nila, hindi po natin masasabi baka, di ba? O malamang sa hindi, merong pwedeng pumalit kay Bong. Di ba? Na maaaring matulungan. Lalo na ngayon, napakarami pong sabihin natin nangangailangan ng tulong. Napakarami pong nag-iintay na matutulungan. Iba't ibang klase po. And who knows, meron pong makita si ka-business. Ulit-ulit yung sinasabing views na nagdadala, nag-akit ng views kay ka-business. Baka nga po mahigitan o mapantayan man lang. Ang tanong si Bong, kapag po ba dumating ang araw at ayan, alam naman po kasi natin hindi stable ang isip ni Bong. Ngayon po, okay na okay kasi masaya siya. At saka napangakuan, tsak yan ni Clarissa na pag-uwi niya sa July. Kaya nga po, sana nga, kung ano man yung pinangako ni Clarissa kay Bong, tulad nga po ng sinabi ni ka-business, sana matupad, lalo na yung pagpapakasal. Kasi ayan po talaga ang gustong-gustong mangyari ni Bong, ang magkaroon na siya ng family. Magkaroon siya ng anak. What if kung hindi yan maibigay ni Clarissa? Or, mainip si Bong, July, ang tagal pa niyan, February pa lang ngayon, hanggang saan nila mapapagtyagaan si Bong? Diba? So, anong punto ko po rito? Si Bong na nawala kay ka-business, any moment pwede mapalitan. Pero si ka-business na nawala kay Bong, makakita kaya si Bong ng katulad ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagsasakripisyo na ibinigay ng ka-business kay Bong? Di po ba? So, isipin po natin yun. Ang dali po natin magpasya ngayon Ngayon, sa kasalukuyang panahon, sige, masaya si Bong. Nagbubunyi kayo. Dahil sa inyo si Bong. Hanggang kailan, hanggang saan? Sana nga forever. For life ninyong alagaan si Bong. For life nung intindihin si Bong. At huwag lang ngayon. So mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating usapan. Sana po'y mag-iingat kayo
And wag po natin kakalimutan, patuloy pong suportahan Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. Good luck po! And good luck kay Bong, and good luck din po sa mga naniniwala na si Bonga ay magiging masaya na dyan forever. Ingat po tayong lahat, and God bless.